Aray ko. Lalim ba? Lalim. Nagdente. Oh. Nagdente. Oh. Mubog. Ito, isang buo din yan mula dito. Kaya wala. Kasi may hati-hati yan eh. Ito. Ito. Yan. Lahat yan. Kanina yan. Lahat yan. Ito, ialay natin yan. Ayun nga no. Ialay natin yan. Ayun. Ang tanong! Ang tanong. Para ano. Tapos yung sticker niya kuya, kayo na magpagawa. Sige. Diyan, may tropa. Diyan. Yung parehas na pareha. Paano yung payment niyan kuya? Ako ba? Ano ko na lang. Kaya ba Monday? Sa Monday. Daanan ko na lang sa Monday. Okay, sige. Thank you kuya. Pasensya na sa abala ha. Ayun Dali sir, na. kung magtitiwala kayo, kaya buti hindi nabasag to, no? Nabasa? Parang nabasag yan. Narasag din. Pero, papaltan to. Oo. Sa karamelo aming minivan, laging handang tumakbo. Magpatrabaho o gana sa daan ay todo hataw to. Yun. Hindi maganda yung umaga, tanghali, gabi natin guys, no? Kung nakita niyo yung intro, no? Nabangga tayo. Yang araw na nabangga tayo ano yan Christmas party ng Suzuki Every Owners Club, no? Bago kami umalis, nakapark si Melo. Tapos binangga ng e-bike. So sabi nung driver nung e-bike nawalan daw ng brake. Kaya tumama siya kay Melo. Buti na lang may alarm si Melo, no? Nag-alarm si Melo, so sinilip ni Mrs. Pagsilip niya wala namang e-bike sa likod. Pero nung buti lumabas siya, ayun nakita niya may gas-gas na. Tapos yung e-bike malayo na. Umami naman yung nakabangga. Sabi niya nawalan daw ng brake yung e-bike kaya tumama siya kay Melo. Doon ako tinawag ni Mrs. na lumabas ako tapos doon ko na kinausap ng mahinahon yung nakabangga. Maliit man or malaki, no, hindi naman sinasadya, abala pa rin yun sa atin, no. Buti na lang walang nasaktan, no. Yung driver kasi noon, nagtatrabaho sa motor shop. Maayos naman yung naging pag-uusap namin kaya hindi na ako pumunta ng barangay or ng police para gumawa ng report. Sasagutin naman nila yung naging damage yung pinaliwanag ko naman na ang gusto ko lang naman is yung kung ano yung itsura niya nung bago siya mabangga mabalik lang siya dun sa ganong itsura niya. Ginawa ko tong video na to, no, para i-share kung ano man yung naging experience namin sa pagpapaayos kay Melo. Ako din ako nga pala alam. Yan pala si Kuya Sani. Siya ang bahalang mag-repair at mag-ayos sa bangga ni Melo. Sinamahan pala kami nila Kuya Sani kung saan sila nagpapakulay or nagpapatimpla ng pintura sa mga sasakyan na nire-repair nila. Dito yan sa Ralph Paint Center sa Amaya sa Tansa, Cavite. Yan, dito sila nagpapatimpla ng kulay. Tapos si Kuya, shoutout pala kay Kuya, no? Siya nagsabi na hindi pala brown ang base ng kulay ni Melo. Gold pala siya. So ngayon lang din namin nalaman na gold pala ang base color ni Melo. Si Caramelo ang minivan, laging handang tumakbo. Mapatrabaho o gala, sa daan ay todo hataw to. Sa bundok, dagat, ilog, pati gubat na malamig. Basta't kasama ang pamilya, bawat trip ay sulit na sulit. You know, shoutout kay Lavender. Siya yung best friend ni Melo. Kung makikita nyo sa mga vlog or picture na may kasamang Violet si Melo, siya yon. So nakasalubong namin siya dito sa Naik, Cavite. Shoutout din sa'yo, no, boss or madam, no.
Ang bilis ng patakbo, no? Bubusina pa lang sana ako, lumagpas na, sayang. Pero shoutout sa'yo, sir, no? Dito pala tayo sa Naik, Cavite, magpapa-repair ng bangga. Shoutout pala kay Boss Pabs, no? Tsaka sa Sky Car Care. Kaibigan nila yung may-ari ng pagpapaayusan natin kay Melo. Ito yung itsura nung naging damage kay Melo. So lubog yung isang panel, tapos yung dito sa may bumper niya is maraming gasgas, no? So lumubog din yan, tapos nabasag din yung tail light niya. So yan yung mga ipapaayos natin dito. So ang unang ginawa ni kuya is nilagyan niya ng mga tape yung mga hindi dapat tamaan ng paint pagka mag-spray na siya. So lahat yon tinakpan muna niya. Then after nun, nililiha dito ni kuya yung mga panels na may tama or may damage. Tumulong na rin ako sa pagtatanggal ng sticker kasi yung isang buong panel yung pipinturahan, so kailangan tanggalin yung mga sticker. Para bumalik sa dati. Ibig sabihin lubog siya. So dito naman iniinitan ni kuya yung bumper. Yung bumper kasi is plastic, so iniinitan niya para ma-bend siya, para bumalik siya dun sa dating form niya. Hanga ako kay kuya, no? Kahit sabihin mong hindi kami talaga pintor, may idea lang kami kung paano magpintura. So nakita namin yung dedication niya sa trabaho na ginagawa niya. So dito naman ang tawag is wet sanding. So nililiha yung part na may damage ng liha at tubig para mag-flatten siya at magpantay sila bago lagyan ng susunod na step. Pati pala yung dimple sa harapan ni Melo, no, pina-repair na rin namin. Matagal na yan, tama na yan eh. So pinasabay na rin namin siya ng pa-repair kay kuya. So after ng sanding, nilalagyan na ni kuya ng masilya yung mga part na may damage or mga lubog. So dito makikita nyo na maayos at hindi minamadali ni kuya yung ginagawa niya o yung trabaho. Laging handang tumakbo, mapatrabaho o gala. Sa daan ay todo at auto. Sa bundok, dagat, ilog, pati gubat na malamig. Basta't kasama ang pamilya, bawat trip ay sulit na sulit. Sa bawat liko ng kalsada, may kwento kaming nabubuo. Kasama ang kaibigan, saya'y tuloy-tuloy. O Melo, tara na't mag-relax. So after nung masilya, so wet sanding ulit, no. Ginagawa to para matanggal yung mga resalte o yung mga bukol-bukol at yung mga sobra na masilya. Oh? Patong pa. Isa pang patong. Kulang pa. Ito rin yung isa sa nagustuhan ko sa pagpapagawa dito. Kahit maliit na lang yung damage, hindi pa rin pumayag si kuya. So sinabi niya na mamasilyahan niya pa ulit para talagang magpantay, para makuha yung talagang original niya na itsura. And then after nun, wet sanding ulit para magpantay yung mga minasilyahan. So dito, ultimo yung curve sa gitna ng panel talagang minano-mano ni kuya ng wet sanding.
Ultimo yung hindi na na-damage, tsaka tago naman na part ng bumper is niliha pa rin at nilinis ni kuya, no? So ito talaga yung nagustuhan ko kay kuya, kasi yung ano niya sa trabaho is talagang maayos. Pinatanggal na rin namin kay kuya yung design sa gilid nung sasakyan. Isa kasi yan sa nagkokos ng kalawang. So sa umpisa lang siya maganda, pero katagalan nakakaipon siya ng tubig, so nakaka-damage siya sa paint tsaka sa bakal ng sasakyan. So this time nilalagyan na ni kuya ng cover yung mga parts na hindi dapat tamaan ng paint. So dito sa harap maliit lang naman yung damage, so maliit lang din yung nilagyan ng tape ni kuya. Baka may magsabi dyan, no? Baka sabihin ng iba kung ano lang yung na-damage, sana yun lang yung pininturahan. Meron kasi kaming nakikitang ganon, kung ano lang yung damage, yun lang yung pinipinturahan nila or nire-repair talaga nila. Meron din lumapit sa akin, no? Sabi niya masyado daw mahal yung singil ni Kuya Sunny. So yung offer niya sa akin is halos kalahati lang nung presyo ni Kuya Sunny. Ang tanong naman doon, yung quality ng gawa is kung ganito rin ba. Nakamura ka nga, pero every time na makikita mo yung ni-repair, halos maalala mo pa rin yung nangyaring bangga. So dito hinahanda na ni kuya yung mga paint na gagamitin para kay Melo. Magkano ang per ano nyo dito, Kuya Sunny? Ang aming per panel dito is 3,000 per panel. Good 3,000. materials yun ang ginagamit natin. Kaya siguradong maganda ang ating resulta. 3,000 per Per panel. panel. Tapos, gaano katagal yung kapag gagawin? Per panel, isang panel kaya na isang araw. Kaya na isang araw. Meron kasing panel na kailangan nating ipalatero. So hindi kaya ng isang araw yun. May additional bayad yun? Oo, another hindi lang naman. At least 1,500, 1,000. Sa 3,000 na yon, lahat na yon. Oo. Ano yun? Repair and repaint Repair and repaint na yon. per panel. Ang proseso namin dito, after the repaint, kailangan mong ibalik sa amin yan after 2 weeks. After 2 For, weeks. for final batting. For final Para batting. makuha natin yung tamang kintab at pumareha sa ibang mga panels. Kaya kailangan natin masilyahan, linisin, i-ready yung panel bago natin i-apply yung pintura, yung kulay. Pwede naman walk-in. Kasi mas maganda kung makikita ko ng personal. Yung Para mismo- nakikita ko yung actual na problema ng sasakyan. Para malaman natin kung ano yung dapat gawin doon sa i-repair. I-repair. Address niya dito. Located kami sa sa Naik Cavite, Muson, Naik Cavite. Madali lang kami maputan kasi katabi lang kami ng Clean Fuel Gas Clean Station. Meron kaming ceramic coating, rubberized undercoating, hard paint yung ginagawa natin, hard tint. Magawa din kami ng change oil, under chassis works, overhauling works. So sa mga gustong magpa-repair, no, pwede nyong kontakin si Kuya Sonny. Nasabi naman niya kung saan sila located. Hindi lang pala sila nagre-repair at nag-overhaul. May car wash din pala sila dito. So dito naglalagay na si Kuya ng primer. Siguro mga 2 hanggang 3 patong yung nilagay ni Kuya na primer. Tapos nililihan niya every patong ng primer. Hindi naman kami perfect, pero Sabagay. maayos na ba konti? Itatanong ko na rin, nandito na rin ako. Okay. Kapag isang buo, para pag-inquire natin. Okay, Sa iba, sa diba? buo namin, ito nasa medium size na to nasa 30. 30 ilamos yun. Mas over kung tawagin. Lahat na yun. Lahat na yun. Magkano ang buo naman? 30. Ay, gano'ng katagal pala? 1 week yun. 1 week lang? 1 week. Bilis lang, no? So bago natin ipakita yung final result, no, B-roll natin muna yan, konti lang. Yun. So ito yung final result
ng gawa ni Kuya. Pasensya na kay Kuya Sonny, no? Ginabi kami. Pero magandang opportunity to para lagyan ng liwanag. Yan, kung makikita nyo dyan, parang halos wala rin ako makitang mark or yung dent, no? Ang ganda ng pagkakagawa talaga ni Kuya. Wala na yung bakas na rin. Si Kuya Rodrigo, si Kuya Rodi, siya yung gumawa kay Melo. So kung magpapagawa kayo dito, hanapin nyo lang si Kuya Sonny tapos sabihin nyo si Kuya Rodi. Shoutout pala sa mga bago naming subscriber na sina Napoleon Gardening Adventure TV, Slade TV, April Reyes RS, and Soaring Baby Falcon. Kung nakatulong ang video ito sa inyo ay paki-like at subscribe naman ang aming channel. Kung meron kayong question, suggestion, or kahit anong topic na gustong pag-usapan tungkol sa minivan ay paki-comment naman dyan sa baba. Yun lang, salamat sa pagsama, hanggang sa muli. Paalam! Yeah!